Nalaglag ang basahan mula sa nanginginig niyang kamay at halos hindi niya naramdaman ang pagtama nito sa sahig. Isang maliit, marahang tunog lang sa malawak at tahimik na salas ng De Luna Mansion. Pero sa pandinig ni Isabel Bell Reyes, ito'y parang putok ng baril. Bawat tunog sa malaking bahay na ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang maliit na lugar. Ang sikat ng araw ay tila nangangambaring tumagos sa makakapal na kortina. Sapat lang para liwanagan ang alikabok na sumasayaw sa ere at ang puting tela na nakatakip sa isang pamilyar na hugis sa sulok, isang grand piano. Ang puso ni Belle ay tila nagkakasya sa isang maliit na puwang sa kanyang dibdib, sumisikip sa bawat paghinga. 5 taon. 5 taon na siyang anino. 5 taon na siyang walang ngalan kundi katulong. 5 taon na siyang malayo sa tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kulay, ng buhay, ng pag-asa. Ang piano. Lumapit siya. Bawat hakbang ay tila nagpapalalim sa kanyang pighati. Ang tela ay manipis na layer lang sa pagitan niya at ng nakaraan. Hinaplos niya ang gilid ng takip at naramdaman niya ang malamig na kahoy sa ilalim. Isang lihim na paghaplos. Isang panaghoy. Naalala niya ang kanyang ama. Ang tawa niya habang pinipindot niya ang mga puting tipikal. Ang mainit niyang kamay na gumagabay sa kanyang maliliit na daliri. Ang mga salitang, "Belle, ang musika ang ating kaluluwa. Huwag na huwag mong hayaang mamatay ito." Pero namatay. Ang musika ay namatay kasama ang kanyang ama. Isang aksidente. Isang malagim na aksidente na bumago sa lahat mula sa pagiging prodigy, ang little maestro ng Pilipinas, naging simpleng Isabel Reyes siya. Isang katulong na may utang na loob sa pamilyang nag-ampon sa kanya o nagkulong. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Mainit, pagkatapos ay malamig habang lumalandas sa kanyang balat. Hindi siya dapat umiiyak. Hindi siya dapat narito. Dapat ay nasa malaking entablado siya. Nagbibigay buhay sa bawat nota. Hindi naglilinis ng sahig at nagtatago ng kanyang nakaraan. Ang alaala ng isang piyesa ang bumulong sa kanyang isip. Ang paboritong kanta ng kanyang ama. Hindi niya mapigilan. Kailangan niya itong marinig. Kahit sa kanyang sariling pandinig lang, maingat niyang inalis ang takip ng piano. Ang mga tipikal ay puti pa rin, pero may manipis na layer ng alikabok sa bawat isa. Huminga siya ng malalim. Hindi niya inantay ang gabi. Hindi niya inantay na matulog ang lahat sa kalagitnaan ng hapon habang abala ang mga kasambahay sa kani-kanilang gawain at alam niyang wala si Don Marco sa bahay. Ang kanyang mga daliri, matagal nang hindi sanay sa matinding pagtugtog, ay dahan-dahang lumapat sa tipikal. Parang nagdadasal, isang mahinang tunog, isang nota, isang himig, ang kanyang puso ay lumuwag. Ang bawat nota na lumalabas sa piano ay tila nagpapagaling ng sugat sa kanyang kaluluwa. Isang simpleng piyesa lang. Isang lirikal, malungkot na melodiya na naglalarawan ng kanyang pighati, ng kanyang pag-asa, at ng kanyang nawalang kinabukasan. Ang bawat pindot ay may kwento, bawat melodiya ay may luha. Naramdaman niya ang init sa kanyang mga mata. Ang pag-akyat ng pamilyar na emosyon na matagal niyang kinulong. Ang musika ay lumipad sa malawak na salas. Napuno ang bawat sulok ng tunog na matagal nang nawawala sa De Luna Mansion. Hindi niya napansin ang pagbabago sa liwanag ng silid. Hindi niya napansin ang malamig na simoy ng hangin. Hindi niya napansin ang anino na lumitaw sa pintuan. Abot-abot ang kanyang pagtugtog. Ang mga daliri niya ay tila may sariling buhay, naghahanap ng kalayaan sa bawat nota. Ang emosyon ay bumubuhos mula sa kanyang puso patungo sa mga tipikal, sa hangin, sa buong bahay. Naramdaman niya ang kakaibang kagaan. Sa sandaling iyon, hindi siya isang katulong, hindi siya isang may utang. Siya si Belle, ang pianistang nanumbalik ang kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang sining.
Natapos ang piyesa. Isang mahaba, malalim na hininga ang pinakawalan niya. Tumingala siya at doon niya nakita. Nakita niya ang matangkad na figura ni Don Marco de Luna, nakatayo sa pintuan ng salas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Walang emosyon, pero may kakaibang kislap na hindi niya maintindihan. Ang kanyang mukha ay seryoso, malamig, at tila galit. O baka naman, gulat. Ang puso ni Belle ay bumagsak sa kanyang dibdib. Para siyang nahuli sa isang krimen. Ang init na naramdaman niya kanina ay napalitan ng yelo. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Nakita niya ang isang bagay na hindi niya dapat nakita. Narinig niya ang isang bagay na hindi niya dapat narinig. Bumalik ang lahat. Ang pagiging anino. Ang pagiging katulong. Ang pagkakaroon ng utang. Ang nawalang kinabukasan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bago pa siya makahingi ng tawad sa paglabag sa kanilang tahimik na tahanan, nagsalita si Don Marco. Ang kanyang boses ay malalim, malinaw, at may autoridad na nagpakaba kay Belle. Maglaro ka. Ngayon, ang mga salitang iyon ay hindi isang pakiusap. Ito ay isang utos na nagpabalik sa kanya sa bangungot na matagal na niyang pinagtataguan. Nakatayo si Don Marco de Luna sa pintuan. Hindi gumagalaw, habang patuloy na umaagos ang mga nota mula sa piano. Ang melodiya ay malungkot, malalim, puno ng pighati, ngunit may taglay na kapangyarihan na umantig sa hangin. Naramdaman ni Marco ang pagkabigla. Hindi niya inasahan ang ganitong tunog sa loob ng kanyang tahimik. Halos patay na, tahanan. Ilang taon na bang walang musikang nagmumula sa grand piano na iyon? Siguro simula nang mawala ang kanyang ama. Simula nang maging malamig ang bahay na ito. Ang katulong. Si Isabel Reyes. Ang babaeng halos hindi niya napapansin. Palaging nakayuko, sumusunod lang sa mga utos. Ngayon, nakaupo sa harap ng instrumento na tila bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga daliri ay hindi basta naglalaro. Sumasayaw ang mga ito. Lumilikha ng isang obra maestra na nagpatahimik sa buong silid, pati na rin sa loob ni Marco. Hindi niya inamin, kahit sa kanyang sarili. Ngunit kinilabutan siya. May kakaiba sa paraan ng pagtugtog ng babae. Hindi lang ito talento. Ito ay isang bagay na higit pa. Isang emosyon na matagal nang nawawala sa kanyang mundo. Ang piano, na itinuring niyang alaala lamang ng nakaraan at isang simbolo ng kanyang pasanin bilang de Luna, ay nabuhay sa ilalim ng mga daliri ng isang simpleng katulong. Naglakad siya palapit, mabagal. Ang kanyang mga sapatos ay halos walang tunog sa mamahaling marmol na sahig. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang marinig ng mas malapit. Walang emosyon ang kanyang mukha. Sanay na siyang magtago sa likod ng isang maskara ng pagiging matikas at makapangyarihan. Nakaupo si Belle, nakapikit. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Hindi niya nakita ang pagdating ni Marco. Hindi niya narinig ang kanyang utos. Maglaro ka. Ngayon, ang kanyang boses ay malamig, matigas, walang bakas ng pagkamangha na naramdaman niya. Kailangang kontrolin niya ang sitwasyon. Ang kanyang mundo ay tungkol sa kontrol. Nagulat si Belle. Namutla ang kanyang mukha at dali-dali siyang tumayo, tila humihingi ng tawad. Ang piano, muling naging tahimik. Sir Marco, pasensya na po. Hindi na po mauulit. Ang boses niya ay nanginginig. Ang kanyang mga mata, malungkot at puno ng takot, ay nakayuko. Ang pagbabago mula sa isang mayabang na maestro tungo sa isang maliit, takot na katulong ay mabilis at kapansinip-pansin. Hindi mauulit? Nagtaas ng kilay si Marco. Bakit? May masama ba sa pagtugtog ng piano? Kinagat ni Belle ang kanyang labi. Hindi po sir. Pero trabaho ko po dito ang maging katulong. Hindi po ang maglaro ng piano.
At sino ang nagsabi niyan? Ang tanong ni Marco ay may halong pagsubok. Ang galing mo, Isabel. Bakit mo itinatago? Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakayuko. Ang pagtanggi na ito ang nagpakulo sa dugo ni Marco. Hindi niya gusto ang mga taong sumasalungat sa kanya, lalo na ang mga itinuturing niyang mas mababa. Simula ngayon, utos ni Marco, ikaw ang magiging tagatugtog sa bahay na ito. Sa tuwing may bisita, sa tuwing gusto ko. Nagtaas ng tingin si Belle at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Tila pag-asa na agad ding napawi ng pait. Pero, Sir, ang aking mga gawain, huwag kang mag-alala sa iyong mga gawain. May ibang katulong na gagawa niyan, putol ni Marco. Ang tanging gagawin mo ay magsanay at maghanda. May mga darating tayong bisita. Gusto kong ipakita sa kanila ang bagong aliwan ng De Luna. Ang salitang aliwan ay tila suntok sa dibdib ni Belle. Narinig ni Marco ang kanyang paghinga. Nakita niya ang bahagyang pagkirot sa kanyang mga mata. Ngunit hindi niya ito pinansin. Kailangan niya ng kontrol. At ngayon, natagpuan niya ang isang bagay na maaaring makatulong sa kanyang mapanatili ang kontrol na iyon, isang kakaibang, makapangyarihang talento. Ito ay magiging isa pang simbolo ng kanyang dominasyon. At huwag mong kalimutan, dagdag ni Marco, tumingin sa kanyang uniforme. Sa bawat pagtugtog mo, dapat suot mo yan para alam ng lahat kung ano ang lugar mo. Ito ay hindi lang isang utos. Ito ay isang hamon, isang paraan upang ipaalala kay Belle ang kanyang posisyon, at isang paraan din upang ipaalala sa kanyang sarili ang kanyang sariling pasanin. Siya si Don Marco de Luna. Kailangan niyang panatilihin ang kanyang posisyon, ang kanyang pangalan, ang kanyang kapangyarihan. Ang pamilya de Luna ay may reputasyon. At kung may isang bagay na kayang magbigay ng kakaibang intriga sa kanyang mga salo-salo, ito ang kanyang pianista. Umalis si Marco. Iniwan si Belle na nakatayo, tulala sa harap ng piano. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay lumayo. At pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Aling Nena na pumasok sa salas. Belle? Ayos ka lang ba? Hija? Lumapit si Aling Nena kay Belle at hinawakan ang braso nito. Matagal na si Aling Nena sa De Luna Mansion at para siyang isang ina kay Belle. Naramdaman ni Marco ang bahagyang pagkirot sa kanyang dibdib. Bakit ba ganito siya? Ang lamig niya, ang tigas niya. Ito ay dahil sa kanyang ama. Dahil sa lahat ng pressure, narinig ni Marco ang bulong ni Aling Nena kay Belle. Hayaan mo na, Belle. Sumunod ka na lang muna. Hindi naman siya masamang tao. Napipilitan lang din yan. Napailing si Marco. Napipilitan? Napangisi siya. Wala siyang pinipilit. Siya ang may kontrol. Habang naglalakad si Marco patungo sa kanyang opisina, naisip niya ang tungkol sa kanyang ama at ang kanyang matandang kaibigan, si Don Ricardo Valdez. Ang pangalan ni Valdez ay nagdulot ng isang matalim na kirot sa kanyang alaala. May mga usap-usapan, may mga problema. Mga problema na kailangan niyang harapin ngayon bilang bagong pinuno ng angkan ng De Luna. Ang musika ni Belle ay maaaring maging isang distraksyon o marahil isang sandata. Pagkatapos ng ilang araw, ang buong bahay ay nagsimulang mag-iba. Si Belle, sa ilalim ng utos ni Marco, ay nagsimulang magsanay ng regular. Ang mga tunog ng piano ay muling nagpuno sa De Luna Mansion. Sa bawat pagtugtog, naramdaman ni Marco ang kakaibang pakiramdam. Hindi niya maintindihan kung ano ito. Paggaling, pag-asa, ang tahimik na buhay ni Belle ay napuno ng mga bagong gawain pagtugtog para sa mga pribadong hapunan, sa mga bisita, at para sa sarili lang ni Marco. Palagi, sa uniforme ng katulong, palagi, sa ilalim ng mapanuring mata ni Marco. Isang hapon, habang nag-eensayo si Belle sa salas, pumasok si Sofia de Luna, ang nakababatang kapatid ni Marco.
Si Sofia ay eleganteng nakabihis, may kasama pang isa niyang kaibigan. Ang kanyang mga mata ay nagtagis sa sandaling makita niya si Belle sa harap ng piano. "Oh, look who it is!" Wika ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng paghamak. "Ang ating bagong entertainer. From scrubber to performer, ha?" Nagpatuloy si Belle sa pagtugtog. Sinubukang huwag pansinin ang mga salita ni Sofia. Ngunit narinig ni Marco ang paghihigpit ng kanyang pagkakahawak sa mga tipikal. "Ang galing, Sofia. Para lang sa isang katulong," sabi ng kaibigan ni Sofia. Nagpapahiwatig. "Talentado talaga," sabi ni Sofia. Ngunit may halong kapaitan ang kanyang boses. Pero, syempre, may mga bagay na hindi nabibili ng talento, di ba? Bumaling si Sofia kay Belle, tulad ng pangalan at dignidad. Nag-aalala si Belle. Ang mga daliri niya ay bahagyang nanginig at may ilang maling nota. Tumingin si Marco kay Sofia na may babala sa kanyang mga mata. Hindi niya gusto ang pagtingin na iyon. Hindi niya gusto ang pakiwari na parang pinipilit si Belle. Pero siya rin mismo ang gumagawa nito. "Sofia, enough," utos ni Marco. "Magpatuloy ka, Isabel." Napatingin si Belle kay Marco. May pagtataka sa kanyang mga mata. Ngunit sumunod siya. Nagpatuloy sa pagtugtog. Kahit na ang kanyang musika ay puno na ngayon ng higit na pighati. Kinabukasan, lumapit si Marco kay Belle habang naglilinis ito ng kanyang opisina. May hawak siyang isang sobre. May isang malaking kaganapan na darating sa susunod na buwan. Isang pagtitipon ng mga prominenteng pamilya. "Gusto kong ikaw ang magbigay ng entertainment." Nanlaki ang mga mata ni Belle. Pero sir, sa harap ng maraming tao?" "Oo, ito ang magiging debut mo." Ngunit ang salitang debut ay may mapait na lasa dahil alam ni Marco na ito ay hindi ang uri ng debut na dapat maranasan ng isang tulad ni Belle. Kailangan mong maghanda. Dapat perpekto. "Sa uniforme pa rin po ba?" tanong ni Belle. Ang boses ay halos hindi marinig. "Oo," sagot ni Marco. Walang pagbabago sa tono ng kanyang boses. "Sa iyong uniforme." Umalis si Belle, dala-dala ang bigat ng utos. Nakatingin si Marco sa likod nito, sa kanyang payat na balikat. May mali sa lahat ng ito, alam niya, pero hindi niya mapigilan. Ito ang paraan ng De Luna. Ang paraan niya, habang iniisip ang lahat. Tumawag si Marco sa kanyang abogado. May kailangan siyang ayusin. May mga dokumento na nagpaparamdam sa kanya ng discomfort sa loob ng ilang taon na ngayon. Ang mga dokumentong may kinalaman sa pamilya Reyes. Ang mga dokumentong may kinalaman kay Don Ricardo Valdez. Maghanda ka, Isabel. Malapit na ang gabi ng iyong debut. At oo, sa iyong uniforme. Ang mga salitang ito ay muling bumalik sa isip ni Marco. Isang panunuya, isang trahedya, isang gintong kulungan. Para sa isang kaluluwang may gintong talento, ang tunog ng mga salitang "sa iyong uniforme" ay tila umalingaw-ngaw sa isip ni Isabel Belle Reyes. Isang parusa, isang paalala ng kanyang lugar sa mundong ito. Dumating ang gabing iyon, ang gabi ng debut na hindi niya kailanman pinangarap. Ang De Luna Mansion ay puno ng ingay, tawanan, at ang klang ng mga baso. Ang mga bisita ay elegante, mayayamang mukha na tila nakangiti ngunit may mga matang mapanuri. Nakatayo siya sa tabi ng grand piano. Suot ang kanyang puting apron at itim na uniforme. Ang kanyang mga kamay ay pawis na pawis. Ang bawat daliri ay nanginginig. Hindi ito ang entablado na kanyang pinangarap. Hindi ito ang pagkilala na kanyang hiniling. Ito ay isang sirkus at siya ang tangi nilang aliwan. Nagsimula siyang tumugtog. Isang klasikal na piyesa na matagal na niyang pinag-aralan. Ang kanyang mga daliri sa kabila ng kaba. Ngunit ang kanyang puso ay hindi naroon. Ang kanyang kaluluwa ay nasa labas ng silid na iyon, umiiyak,
Narinig niya ang mga bulungan. Siya ba yung katulong? Napakagaling. Para lang sa isang katulong. Akala ko ba may pianistang pinapapunta si Don Marco? Bakit katulong ang tumutugtog? Ang mga salita ay tila mga punyal na tumatama sa kanyang puso. Hindi niya tiningnan ang mga mukha, ngunit naramdaman niya ang kanilang mga tingin-tingin ng pagtataka, ng paghamak, ng awa. Naramdaman niya ang init na namuo sa kanyang mga mata. Ngunit pinilit niyang pigilan ang mga luha. Hindi siya iiyak. Hindi siya magpapakita ng kahinaan. Sa gitna ng kanyang pagtugtog, lumapit ang isang matabang babae na may napakakinang na kwintas. Hindi niya kilala. "Napakagaling mo, Hija," sabi ng babae. Ang boses ay matinis at puno ng pagkamayabang. "Sayang lang. Galing mo sana kung hindi ka lang katulong. Dapat ay nasa malaking entablado ka." Ang mga salitang iyon ay tila pinakamapait na kape na kailangan niyang lunukin. Nagsimula ulit siyang tumugtog. Mas mabilis, mas may lakas. Tila inilalabas ang kanyang galit at pighati sa bawat nota. Naramdaman niya ang presensya ni Don Marco sa hindi kalayuan. Minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, ngunit may isang bahagyang kunot sa kanyang noo. Tila may iniisip. Naisip ni Belle kung ano ang nasa isip nito. Galit ba ito? O may bahagyabang pagtataka? Sa isang pahinga, habang naglalakad siya papunta sa kusina para kumuha ng tubig, nakita niya si Don Marco. Nakausap ang isang matandang lalaki sa sulok ng salas. Ang boses ni Don Marco ay mahina, ngunit sa tahimik na sandali na iyon, narinig niya ang ilang salita na nagpatigil sa kanya. Ang insidente ng Reyes. Ayon sa lumang kasunduan, kailangan natin itong panatilihing tahimik, mahalaga sa reputasyon ng pamilya. Pero, Don Marco, sagot ng matandang lalaki, na tila isang abogado, ang mga Valdez, at patuloy silang naghahanap ng butas. Kailangan nating mag-ingat. Ang pangalang Reyes. Ang insidente. Ang Valdez. Nagtakip ng bibig si Belle. Ang puso niya ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang ama. May kasunduan, may kinalaman ang pamilya De Luna dito. Naramdaman niya ang malamig na dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay biglang nagkaroon ng hugis. Ang kanyang pagiging katulong dito ay hindi lang para makabayad ng utang. May iba pa. Isang mas malalim, mas madilim na bagay. Napilitan siyang lumayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kailangan niyang magpanggap na wala siyang narinig. Nang gabing iyon, habang naglilinis siya sa kusina, pumasok si Sofia De Luna. Nakangiti si Sofia, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. "Hoy, Belle, hindi ka na ba marunong magluto? Narinig ko, puro piano na lang ang ginagawa mo." Kinuha ni Sofia ang isang baso at sinadyang ibagsak ito sa sahig. "Ay, pasensya na. Ang lampa ko." Napalingon si Belle. Ang mga bubog ay kumalat sa sahig. "Linisin mo yan, Belle, bago masaktan ng kung sino." Ang ngiti ni Sofia ay masama at alam ni Belle na sinasadya ito. Ito ay hindi lang tungkol sa baso. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pwesto. Ito ay tungkol sa galit ni Sofia sa kanya. Pinilit ni Belle na ngumiti, kahit na ang kanyang puso ay nagdurugo. "Opo, Ma'am Sofia." Dahan-dahan siyang lumuhod, isa-isang pinulot ang mga bubog. Ang bawat bubog ay tila nagpapalalim sa sugat sa kanyang puso. Ang galit sa loob niya ay unti-unting lumalaki, hindi lang sa kanyang sitwasyon, kundi sa katotohanan na hindi pa niya alam ang lahat. Pagkatapos ng gabi, habang nakahiga siya sa kanyang maliit na silid, hindi siya makatulog.
Ang mga salita ni Don Marco at ng abogado ay patuloy na umalingamngaw sa kanyang isip. Insidente ng Reyes at kasunduan. Valdez. Bumangon siya. Kinailangan niyang malaman. Kinailangan niyang maintindihan. Alam niyang may tinatago ang pamilya De Luna. Alam niyang may kinalaman si Don Marco. Hinukay niya ang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Ang tanging natitirang alaala ng kanyang ama. Sa loob, kasama ng mga lumang litrato at isang medalya, ay isang tumpok ng mga papeles. Mga lumang dokumento ng negosyo, resibo, at sa pinakailalim, isang sobre na may selyong confidential. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang sobre. Sa loob ay isang kontrata. Isang kontrata sa pagitan ng kanyang ama at ng isang kumpanya na pag-aari ng pamilya De Luna. May mga clause tungkol sa paglilipat ng ari-arian at non-disclosure agreement pagkatapos ng insidente. Ang petsa ng kontrata ay ilang araw bago ang pagkamatay ng kanyang ama. Pagkatapos ay nakita niya ang isang sulat, isang handwritten letter mula sa kanyang ama. Isang lihim na sulat na tila inilaan para sa kanya, ngunit hindi kailanman naibigay. Binasa niya ang unang linya at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Anak ko, alam kong mapanganib ang pinasok ko. May mga tao akong sinasalungat. Si Valdez. Siya ang nasa likod ng lahat. Nalaglag ang kontrata mula sa kanyang kamay. Hindi ito aksidente. Hindi. Ang bawat detalye ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang bigat ng utang. Ang pagiging katulong. Ang pagtanggi ni Aling Nena na magsalita. Ang malamig na tingin ni Don Marco. Ang mga luha na matagal niyang kinulong ay tuluyang bumuhos. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng galit, ng pagtataksil, ng isang bagong, masakit na katotohanan. Hindi ito aksidente. May iba pa. Ang umaga ay dumating. Ngunit ang sikat ng araw ay hindi nakawala sa kadiliman sa puso ni Belle. Ang sulat ng kanyang ama, ang kontrata, at ang mga bulungan ni Don Marco sa abogado lahat ay bumubuo ng isang masakit na palaisipan. Hindi ito aksidente. Hindi. Pinaslang ang kanyang ama at ang pamilya De Luna ay may alam. Maaaring may kinalaman. Ang galit ay dahan-dahang lumago sa loob niya. Isang malamig na apoy na kumakain sa kanyang dating pagpapaubaya. Hindi na siya isang simpleng katulong na nagbabayad ng utang. Siya ay isang anak na naghahanap ng katarungan. Sa mga sumunod na araw, bawat galaw ni Belle sa De Luna Mansion ay may iba ng kahulugan. Habang naglilinis, ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas, naghahanap ng anumang bagay na makapagbibigay liwanag sa katotohanan. Ang bawat lumang libro sa silid-aklatan, bawat nakakandadong aparador, bawat lumang dokumento na kanyang nakikita ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga lumang kasangkapan sa isang bodega sa likod ng mansyon, isang lugar na bihira lang puntahan ni Don Marco, nakita niya ang isang lumang kahon. May tatak itong Mr. Reyes, Old Files. Ang kanyang ama, puno ng pag-asa, binuksan niya ang kahon. Doon niya nakita ang mga lumang account book ng kanyang ama, mga sulat na hindi natapos, at sa ilalim ng tumpok, isang maliit, luma, at walang tatak na notebook, kulay itim, at tila pinagliitan na sa tagal. Binuksan niya ito. Ang loob ay puno ng sulat kamay ng kanyang ama. Hindi ito diary. Ito ay isang uri ng ledger o talaan ng mga obserbasyon, mga petsa, mga pangalan, at mga numero. Sa isang pahina, nakasulat ang Valdez Corp. High risk. Sa isa pa, pressure from De Luna. Threatening buyout. My family is in danger. Ang mga salita ay bahagyang kumupas, ngunit ang kanilang kahulugan ay malinaw. Ang kanyang ama ay may pinagdaanan.
Ang kanyang ama ay nakipaglaban. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang binabasa ang mga linya. Hindi ako makikipagkompromiso. Ang integridad ng aming lupa ay hindi mabibili. At sa ilalim niyon, Don Marcos' father. Is he involved? Isinara ni Belle ang notebook. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ang kanyang ama ay tinakot. Ang kanyang ama ay lumalaban. At ang pamilya De Luna, kasama rito ang ama ni Don Marco. Ang lahat ng ito ay konektado. Ang Valdez na binanggit sa sulat ng kanyang ama ay parehong Valdez na narinig niyang binanggit ni Don Marco. Naihilig niya ang kanyang ulo sa mga lumang dokumento. Ang puso ay puno ng kirot. Kawawang ama. Nakipaglaban siya para sa kanila at siya, si Belle, ay nabubuhay sa ilalim ng bubong ng mga taong maaaring may kinalaman sa kanyang kamatayan. Ang pagkaawa sa kanyang ama ay humalo sa matinding galit sa mga taong ito. Kinailangan niyang maging maingat. Hindi siya dapat magpakita ng anumang bagay. Nang gabing iyon, habang naghahanda siya ng hapunan, nakita niya si Aling Nena na naglilinis sa kusina. Si Aling Nena ay matagal nang naninilbihan sa pamilya De Luna. Halos mula pa sa kanyang pagkabata, alam niya ang lahat ng sikreto. Aling Nena, simula ni Belle, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang puso ay kumakabog. Matagal na po ba kayo dito sa De Luna Mansion? Naku. Oh, Kia. Sagot ni Aling Nena. Gumiti. Mula pa noong bata pa si Don Marco. At ang kanyang ama, si Don Emilio De Luna. Napakabait na tao. Aling Nena, may gusto po sana akong itanong. Patuloy ni Belle, dahan-dahan. Naalala niyo po ba ang tatay ko? Si Mang Reynaldo Reyes? Natigilan si Aling Nena. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay tila nangangamba. Si Mang Reynaldo? Oo, naalala ko. Nakakalungkot ang nangyari sa kanya. Bakit po? Ano po ba talaga ang nangyari sa kanya, Aling Nena? Nag-uudyok si Belle. Tumingin si Aling Nena sa paligid, tila naghahanap ng makakarinig. Bibel, huwag ka nang magtanong. Ang nakaraan ay nakaraan na. Mas mabuting huwag nang balikan. Pero, Aling Nena, pilit ni Belle, pakiramdam ko po may hindi ako alam. May kinalaman po ba ang pamilya De Luna sa pagkamatay niya? Nanginginig ang mga kamay ni Aling Nena. Ibinagsak niya ang hawak na pinggan. Hindi ito nabasag. Ngunit ang tunog ay matalim sa tahimik na kusina. Belle, sapat na! Halos sumigaw si Aling Nena. Ang boses ay puno ng takot. Huwag mong kalkalin ang nakaraan. Mapanganib. Para sa iyo. Para sa ating lahat. Umalis si Aling Nena. Iniwan si Belle na nakatayo. Ang kanyang puso ay puno ng kaba. Ang reaksyon ni Aling Nena ay nagpatunay sa kanyang mga hinala. Mayroong isang bagay na itinatago. Kinabukasan, habang nag-ensayo si Belle sa piano sa salas, pumasok si Don Marco. Ang kanyang presensya ay malakas. At ngayon, may halo na itong pag-aalinlangan para kay Belle. Tumingin si Marco kay Belle. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nakahanda ka na ba sa pagtatanghal? Tanong niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Tumingin si Belle kay Marco. Hindi na ito ang Don Marco na kinatatakutan niya lang. Ngayon, nakita niya ang anino ng isang kasinungalingan sa likod ng kanyang mga mata. Ang galit na nararamdaman niya sa katotohanan ay unti-unting lumalalim at ngayon, ito ay nakatutok sa lalaking nasa harap niya. Opo, Sir Marco. Sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may taglay na lamig na hindi niya inasahan. Nakahanda na po ako. Tumalikod si Marco at lumabas. Ngunit bago pa siya makalabas sa pinto, nagsalita si Belle. Ang kanyang boses ay malakas, puno ng diin, at hindi ito isang tanong ng isang katulong. Ito ay isang akusasyon. Nagulat si Marco. Lumingon siya. Ang kanyang mukha ay nagulat.
Ang mga mata ni Belle ay nakatitig sa kanya, puno ng luha at galit. Wala na ang takot sa mga mata na iyon. Napalitan na ito ng isang apoy ng determinasyon. Ano ang papel ninyo sa pagkamatay ng aking ama, Don Marco? Ang tanong ay bumagsak sa pagitan nilang dalawa. Isang pamilyar na tunog sa isang bahay na puno ng mga lihim. Ang hangin ay tila nagkulong at ang katahimikan ay naging bingi. Nakatayo si Belle, naghihintay, habang ang mga mata ni Don Marco ay nanlaki sa gulat. Ang tanong ni Isabel Reyes ay bumagsak sa pagitan nila ni Don Marco de Luna na tila isang martilyo, bumasag sa maingat na iningatan niyang katahimikan. Ano ang papel ninyo sa pagkamatay ng aking ama, Don Marco? Ang boses ni Belle ay hindi na nanginginig. Bagkus ay puno ng galit na hindi niya inaasahan. Napatayo si Marco. Biglang nanigas ang kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Sa loob ng ilang segundo, walang lumabas sa kanyang bibig. Ang lihim na matagal na niyang pinangangalagaan, ang lihim na bumubuo sa pundasyon ng kanilang pamilya, ay biglang nasa bingit ng pagkakabunyag. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa galit. Paano niya nalaman? Wala kang alam sa sinasabi mo, Isabel. Utos niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Sinisikap takpan ang gulat. Umalis ka na. Magpatuloy ka sa iyong mga gawain. Ngunit hindi gumalaw si Belle. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha ngunit matapang, ay nakatitig sa kanya. Hindi ako aalis, Don Marco. Hanggat hindi ninyo sinasabi ang totoo. Nag-aalab ang galit sa loob ni Marco. Ang pagsuway ni Belle ay isang insulto. Sino siya para questionin ang isang de Luna? Ngunit sa likod ng galit, mayroong kakaibang kirot. Ang kirot ng katotohanan. Walang katotohanan na kailangan mong malaman. Sagot ni Marco, ang kanyang boses ay mas malakas ngayon. Ang pagkamatay ng iyong ama ay isang aksidente. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng aming mga pamilya para sa iyong kapakanan. Huwag kang maging mapanganib. Tinalikuran niya si Belle at mabilis na lumabas ng silid. Hindi niya kayang harapin ang mga mata nito. Hindi niya kayang makita ang luha sa mga mata nito. Hindi niya kayang marinig ang kanyang sarili na magsinungaling o ang katotohanan na halos lumabas sa kanyang bibig. Nang makapasok siya sa kanyang opisina, sinipa niya ang saradong pinto. Nagdulot ng malakas na kalabog na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Hinigit niya ang kanyang kurbata. Pakiramdam ay nasasakal. Ang tanong ni Belle ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ano ang papel ninyo sa pagkamatay ng aking ama? Umupo siya sa kanyang silya. Ang kanyang mga kamay ay nasa noo. Alam niyang may kinalaman ang Valdez. Alam niyang pinilit ang kanyang ama noon. Ngunit ang lalim ng pagkakasalang ito ay hindi niya lubos na nauunawaan. Ang bigat ng kanyang pangalan, ng kanyang pamilya, ay bumagsak sa kanya, si Valdez. Bulong niya. Hindi lang ito tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa kasalukuyan at tungkol sa babaeng iyon. Si Isabel Reyes. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang private investigator. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Don Ricardo Valdez. Bawat detalye. Ang kanyang mga transaksyon sa nakaraang 5 taon, ang kanyang mga koneksyon. Lahat habang naghihintay ng impormasyon, ang isip ni Marco ay bumalik sa mga alaala ng kanyang ama, si Don Emilio. Isang matigas na tao si Don Emilio. Ngunit may prinsipyo. Naalala niya ang mga tensyon sa bahay, ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ama bago ang insidente ng Reyes. Mayroong isang bagay na hindi masabi ng kanyang ama. Isang bagay na nagpapahirap sa kanya. Nagsimulang dumaan sa isip ni Marco ang mga huling pag-uusap niya sa kanyang ama. Ang tungkol sa isang deal na kailangang matapos. Tungkol sa proteksyon ng pamilya. Noon, inakala niya na ito ay normal na negosyo. Ngayon,
Naramdaman niya ang malamig na takot. Makalipas ang ilang araw, dumating ang ulat mula sa kanyang investigator. Ang mga transaksyon ni Valdez ay malaki at agresibo. Mayroon ding mga lumang ulat tungkol sa kanyang pagtatangka na agawin ang ari-arian ng mga Reyes at ang pagtutol ng ama ni Belle. Ang pinakahuling bahagi ng ulat ang nagpakulo sa dugo ni Marco. Si Don Ricardo Valdez ay naging bahagi ng organizing committee para sa nalalapit na taunang Philharmonic Gala, ang mismong pagtatanghal kung saan inaasahang magde-debut si Belle. Ang kanyang plano ay unti-unting lumilinaw sa isip ni Marco. Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti sa De Luna. Ito ay tungkol sa paggamit kay Belle upang gawing mas masakit ang pagbagsak. Ang ideyang ito ay nagpatigas sa kanyang mga panga. Hindi niya hahayaan ito. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si Marco sa kanyang pagmamasid kay Belle. Sa una, ang kanyang motibo ay kontrol. Ngayon, ito ay proteksyon. Subtly, sa kanyang sariling paraan. Isang hapon, nakita niya si Sofia na sinisigawan si Belle sa hardin. "Napakabagal mo, Belle. Hindi mo ba kayang linisin ng maayos ang mga halaman? Ano ba ang ginagawa mo sa buong araw? Naglalaro lang ng piano?" Nakayuko si Belle. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mga kasangkapan. "Pasensya na po, Ma'am Sofia. Tatapusin ko po agad." Naramdaman ni Marco ang kulos sa kanyang dibdib. Lumapit siya, ngunit hindi niya direktang kinompronta si Sofia. "Sofia," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may taglay na lamig. "Iwan mo na si Isabel. Mayroon siyang mahalagang kailangan gawin." Tumingin si Sofia kay Marco. Nagulat sa bigla niyang paglitaw. "Pero, Kuya Marco, iwan mo na siya." Muling utos ni Marco. May kailangan siyang ihanda para sa pagtatanghal. Nag-uurong sulong si Sofia, ngunit sa huli ay tumalikod at umalis. Mayroon pa ring sama ng loob sa kanyang mga mata. Tumingin si Marco kay Belle, at ang kanyang mga mata ay nanatiling walang emosyon. "Magpatuloy ka sa pag-iensayo, Isabel," sabi niya. Ang kanyang boses ay bumalik sa kanyang karaniwang malamig na tono. "Kailangan mong maging handa. Huwag mong hayaang guluhin ka ng sinuman." Hindi niya alam kung paano ito ipaliwanag, ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang pagkilos ay hindi lamang dahil sa kanyang pangalan. Ito ay isang bagay na higit pa, isang pagnanais na protektahan ang isang bagay na nagpakawala ng kakaibang damdamin sa loob niya. Ngunit ang pagiging kontrol ni Marco ay nagiging mas malinaw sa bawat araw. Hinigpitan niya ang kanyang mga patakaran sa bahay. Walang sinuman ang dapat lumapit kay Belle habang siya ay nag-iensayo. Walang sinuman ang dapat magtanong sa kanya. Siya ang kanyang property ngayon. Isang instrumento na kailangan niyang protektahan para sa kanyang sariling layunin. Isang gabi, habang naglalakad siya sa lumang study ng kanyang ama, ang lugar na dati puno ng mga libro at mahahalagang dokumento, hinanap niya ang mga lumang file. Ang amoy ng lumang papel at balat ay pumuno sa kanyang ilong. Nakita niya ang isang lumang kahon, may label na Reyes Land Dispute, Confidential. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga ulat, mga liham, at isang lumang mapa ng lupain ng mga Reyes. Mayroong isang liham mula sa isang abogado, nagpapayo sa kanyang ama na huwag nang balikan ang nakaraan at tanggapin ang kasunduan para sa kapayapaan. Nakita niya ang pangalan ni Don Ricardo Valdez sa ilang dokumento bilang isang investor na may agresibong interes. Ang lahat ay unti-unting nagkakaugnay. Ang kanyang ama ay pinilit. Ang Valdez ay ang tunay na kalaban. Habang nagbabasa siya, isang matalim na tunog ang narinig niya mula sa kanyang cellphone. Isang notification. Bagong email. Binuksan niya ito. Isang anonymous email. Walang pangalan ng nagpadala. Ang paksa ay, "Ang inyong bagong pianista." Ang laman ng email ay maikli ngunit nakakakilabot.
Alam kong may bagong aliwan kayo sa De Luna Mansion. Talagang kahanga-hanga. Pero ang laro ay nagsisimula pa lang. Maghanda kayo, Don Marco. Dahil sa gabi ng pagtatanghal ng inyong bagong bituin, malalaman ng lahat ang tunay na halaga ng mga lihim ng De Luna at ng mga Reyes. Ang signature sa ilalim ay isang simpleng V. Napahawak si Marco sa kanyang telepono. Naramdaman niya ang malamig na pawis na lumandas sa kanyang likod. Si Valdez. Alam niya ang lahat at balak niyang gamitin si Belle para sirain ang kanyang pamilya. Ang bawat pindot sa piano ay tila nagpapabigat sa kaluluwa ni Isabel Belle Reyes. Ang musika, na dating kanyang kanlungan, ay naging kanyang bilangguan. Ang nalalapit na pagtatanghal ay nakasabit sa kanyang isip, isang malaking itim na ulap na lumalamon sa kanyang pag-asa. Paano niya lalaruin ang kanyang puso kung alam niyang ang lahat ay isang kasinungalingan? Ang galit at bighati sa pagkamatay ng kanyang ama, na kanyang natuklasan, ay humalo sa kirot ng pagtataksil mula sa pamilya De Luna. Lalo na kay Don Marco, ang lalaking minsang nagpakita ng kakaibang interes sa kanyang talento, ay siya ring nagkukubli ng katotohanan. Ang kanyang mga daliri ay naglalaro, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad, bumalik sa mga dokumentong kanyang natagpuan sa lihim na sulat ng kanyang ama. Ang bawat nota ay tila sumisigaw ng hustisya, ngunit ang tunog na lumalabas ay pawang kalungkutan at pagkabigo. Nawalan na ng saysay ang musika. Ito ay naging instrumento lamang ng kanyang pagdurusa, isang paraan para gawin siyang laruan. Isang hapon, habang nag-iensayo siya sa salas, dumating ang isang bisita na hindi niya inaasahan, si Don Ricardo Valdez. Ang pangalang iyon ay nagpalamig sa kanyang dugo. Siya ang taong binanggit ng kanyang ama. Siya ang taong nasa likod ng kanilang trahedya. Ngumiti si Don Ricardo, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata habang papalapit. Ang kanyang tindig ay matikas, ngunit mayroong kakaibang pagkaahas sa kanyang mga mata. "Napakagaling mo, binibini," sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay malumanay, ngunit may nakakapanindig balahibong lamig. "Narinig ko ang iyong talento. Sayang at nasasayang sa ganitong lugar." Napahinto si Belle sa pagtugtog. Tinitigan niya ang lalaki. Alam niyang ito ang kanyang pagkakataon. "Ano po ang ibig ninyong sabihin, Don Ricardo?" Tanong ni Belle. Sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. "Ang ibig kong sabihin, ang isang tulad mo ay hindi dapat nagtatago sa anino ng pamilyang De Luna." Sagot niya, lumapit sa piano. "Alam kong alam mo ang tungkol sa iyong ama. Alam kong may kinalaman ang mga De Luna sa kanyang pagkamatay. At sa pagbagsak ng inyong pamilya." Nanlaki ang mga mata ni Belle. Alam niya. Paano niya nalaman? "Alam kong gusto mong lumaya, Isabel. Gusto mong malaman ang buong katotohanan, hindi ba? Nais kong tulungan ka." Ang mga salita ni Don Ricardo ay tila tubig sa tigang na lupa, ngunit may nakakakilabot na lasa. "Tulungan? Sa gabi ng pagtatanghal, sabihin mo ang lahat," bulong ni Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanya. "Bakit ka naging katulong? Ang katotohanan tungkol sa iyong ama, ang pagkakasala ng mga De Luna. Ilabas mo ang lahat. Iyan ang iyong pagkakataon para sa kalayaan. At ako, tutulungan kitang makamit ang katarungan para sa iyong ama." Ang alok ay nakakapanukso, isang pagtakas, isang pagkakataon para sa katarungan. Ngunit naramdaman ni Belle ang kakaibang kaba. Ang ngiti ni Don Ricardo ay tila may iba pang kahulugan. Para siyang pinipilit na sumayaw sa isang bagong tune. Sa kanyang sariling balak. "Bakit po ninyo ako tutulungan?" tanong ni Belle. May hinala sa kanyang boses. Nagtawa si Don Ricardo, isang malalim na tawa. "Dahil may sarili rin akong hinanakit sa mga De Luna. Isabel,
gusto kong makita silang bumagsak. At ikaw ang perpektong sandata. Pakiramdam ni Belle ay nilamon siya ng kadiliman. Sandata. Ginamit siya ni Don Marco. At ngayon ay ginagamit din siya ni Don Ricardo. Para siyang isang manika. Pinaglalaruan ng mga makapangyarihang tao. Ang pag-asa ay biglang naging kawalan ng pag-asa. Nang gabing iyon, habang naghahanda siya ng hapunan, nakita niya si Sofia de Luna na papalapit sa kusina. Ang kanyang mukha ay galit. At sa pagkakataong ito, hindi na niya kayang itago ang kanyang pagnanais na saktan. "Hoy, Belle!" sigaw ni Sofia. "Akala mo ba, dahil magaling ka sa piano, exempted ka na sa mga gawain mo? Wala ka pa ring kwenta." Lumabas si Don Marco mula sa kanyang opisina at nakita niya ang eksena. "Sofia, sapat na." Utos niya, ang boses ay matalim. "Huwag mong guluhin si Isabel." "Bakit ba, kuya?" Sumigaw si Sofia, nakatingin kay Marco. "Bakit mo ba siya kinakampihan? Siya lang ang katulong. Hindi siya tulad natin. Hindi siya isang De Luna." Lumapit si Belle. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkapahiya. "Sofia, tama na." "Ano, Belle? May sasabihin ka pa? Akala mo ba mapapansin ka ni Kuya Marco dahil sa pagtugtog mo?" Humalakhak si Sofia. "Wala kang lugar dito. Ikaw lang ang tagapaglinis ng kalat." "Ang lahat ng ito, kasinungalingan lang. Ang tatay mo, nagpakamatay sa utang. Kaya ka nandito. Wala kang karapatan." Ang mga salita ni Sofia ay tila mga dagok na tumama kay Belle. Ang pagkapahiya ay humalo sa matinding galit. Narinig din ni Marco ang mga salita ni Sofia. At ang kanyang mukha ay naging abo. "Sofia!" sigaw ni Marco. "Huwag kang magsalita ng ganyan." Ngunit huli na. Ang mga damdamin na matagal nang kinulong ni Belle ay tuluyang sumabog. Ang galit sa Valdez, sa De Luna, sa kanyang kapalaran, at sa pagkapahiya na nararamdaman niya sa sarili. Humarap si Belle kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit ang kanyang boses ay malakas, puno ng pighati. "Kasinungalingan?" ang tanong ni Belle. Ang bawat salita ay may diin. "Kung kasinungalingan ito, bakit ka nagtatago, Don Marco? Alam mong may kinalaman ang Valdez sa pagkamatay ng aking ama. Alam mong pinilit ang iyong ama. Alam mong niloko ninyo ako, lahat kayo." Nagulantang si Marco sa kanyang mga salita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi niya inaasahan na alam ni Belle. Belle, sinubukan ni Marco na magpaliwanag. Lumapit sa kanya, ngunit umiling si Belle. Ang kanyang mukha ay walang pag-asa. Ang kanyang kaluluwa ay pagod. Ang musika, ang pamilya de Luna, ang Valdez, ang kanyang nakaraan, ang kanyang hinaharap lahat, ay tila nagtatangka na sakalin siya. Naramdaman niya ang malamig na kapatawaran na pumasok sa kanyang dibdib. Wala na. Tapos na. "Ayoko nang tumugtog," sabi ni Belle. Ang kanyang boses ay tila isang bulong, ngunit narinig ito ni Marco ng malinaw. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, walang pag-asa. "Ayoko na ng lahat ng ito." At sa mga salitang iyon, tila gumuho ang kanyang mundo. Ang lahat ay nawala. Magsak ang mga salita ni Isabel Reyes sa tainga ni Don Marco de Luna na parang yelo, nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. "Ayoko nang tumugtog. Ayoko na ng lahat ng ito." Ang kanyang mga mata, na puno ng kawalan ng pag-asa, ay nakatitig sa kanya. At sa sandaling iyon, nakita ni Marco ang lahat, ang sakit, ang pagkapahiya, ang pagtataksil na naramdaman nito. Ang buong katawan ni Marco ay nanlamig. Ang galit na nararamdaman niya kanina dahil sa pagsuway ni Belle ay biglang napalitan ng isang matinding pagsisisi. Nakita niya ang epekto ng kanyang pagiging kontrolado, ng kanyang pagiging walang puso. Ang kinang sa mga mata ni Belle, ang apoy na minsang nakita niya habang tumutugtog ito, ay nawala.
Wala na. Pinatay niya ito. Belle, bulong ni Marco. Lumapit sa kanya, ngunit lumayo siya. Huwag po kayong lumapit, sabi ni Belle. Ang kanyang boses ay mahina, parang sirang plaka. Ayoko na. Ayoko na sa inyong lahat. Umalis si Belle. Iniwan si Marco na nakatayo sa gitna ng silid, kasama ang kanyang kapatid na si Sofia, na ngayon ay namumutla. Ang mga salita ni Sofia, ang katotohanan na halos lumabas sa kanyang bibig, ay nagbalik sa kanya sa realidad. Ang Valdez, ang kanyang ama. Ang lahat ng ito ay konektado at ang pinaka nakakakilabot sa lahat, ginagamit niya si Belle para sa kanyang sariling layunin. Tulad ng balak gawin ni Valdez, naglakad si Marco palapit kay Sofia. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng galit na hindi niya kailanman ipinakita. Sofia, sabi niya, ang kanyang boses ay nagbabala. Ano ang mga sinasabi mo? Nanginginig si Sofia. Kay kuya, sinasabi ko lang ang totoo. Isa lang siyang katulong. Bakit mo ba siya pinoprotektahan? Dahil putol ni Marco, ang kanyang boses ay lumakas. Hindi mo alam ang lahat, Sofia. At ang mga sinasabi mo ay lubhang nakakapinsala, hindi lang para kay Belle, kundi para sa ating lahat. Bakit naman? Hamon ni Sofia. Ano ba ang alam niya? Alam niya ang tungkol sa pagkamatay ng ama niya. Sabi ni Marco. Ang bawat salita ay may diin. At alam din niya ang tungkol kay Don Ricardo Valdez. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Si Don Ricardo? Ang sponsor sa gala? Oo. Sagot ni Marco. Ang kanyang panga ay nagpatigas. Siya ang gustong sumira sa pamilyang ito. Siya ang dahilan ng pagbagsak ng pamilya Reyes at balak niyang gamitin si Isabel para sa kanyang paghihiganti. Para gawin tayong kahiya-hiya sa harap ng lahat. Umiling si Sofia hindi makapaniwala. Hindi kuya. Hindi totoo yan. Totoo yan, Sofia. At kung patuloy ka sa paggawa ng kalokohan, lalo lang nating pinapadali ang trabaho niya. Tumingin si Marco kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagbabala. Makinig ka sa akin, Sofia. Sa gabing ito, ang lahat ay nakasalalay sa atin. Kailangan nating magkaisa, kailangan nating protektahan si Belle. At ang pangalan ng De Luna, umalis si Sofia, namumutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Hindi sanay si Marco na magsalita ng ganoon kay Sofia. Ngunit kailangan niya. Ang sitwasyon ay kritikal. Naglakad si Marco patungo sa kanyang opisina at agad na tinawagan ang kanyang abogado. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa koneksyon ni Don Ricardo Valdez sa pagkamatay ni Reynaldo Reyes. Kailangan ko ng ebidensya. Ngayon, ang abogado ay nagulat sa pagmamadali ni Marco. Don Marco, mahirap pong mangalap ng impormasyon na ganoon kabilis. Gawin mo ang lahat, putol ni Marco. Kailangan natin itong pigilan bago pa huli ang lahat. Naisip ni Marco ang mukha ni Belle. Ang kanyang talento, ang kanyang pighati, ang kanyang kawalan ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding pagmamahal na lumalaki sa kanyang puso para sa babaeng iyon. Hindi lang bilang isang instrumento, kundi bilang isang tao. Isang babaeng kailangan niya, isang babaeng kailangan niyang protektahan. Ang gala night ay isang linggo na lang. Bawat araw ay nagiging isang laban. Sinubukan ni Marco na lumapit kay Belle upang humingi ng tawad, upang ipaliwanag ang lahat. Ngunit iniiwasan siya ni Belle. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon at ang kanyang mukha ay blanko. Tila isang robot na sumusunod sa mga utos. Nag-eensayo ng kanyang piyesa ngunit walang kaluluwa. Isabel, sabi niya isang hapon, lumapit sa piano kung saan nag-eensayo si Belle. Pakinggan mo ako, ang tungkol sa iyong ama. Hindi na po mahalaga, Don Marco. Putol ni Belle, hindi tumitingin sa kanya. Ang mahalaga ay ang pagtugtog ko sa gabing iyon, hindi ba?
para hindi kayo mapahiya. Ang kanyang mga salita ay tila latigo sa kanyang mukha. Oo. Hindi ganoon, Belle, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa karaniwan. May gusto akong ipaliwanag. Ngunit umiling si Belle. Wala na pong kailangan ipaliwanag. Alam ko na po ang lahat. Ginagamit niyo lang po ako. Tulad ng ginagawa ng lahat, tinalikuran siya ni Belle at umalis. Iniwan si Marco na nakatayo, nakatulala sa piano. Naramdaman niya ang pagkatalo. All is lost. Dumating ang gabi ng pagtatanghal. Ang pinakamalaking pagtitipon ng mga mayayamang pamilya sa Manila. Ang De Luna Mansion ay tila nagbago. Naging isang entablado ng kapangyarihan at pagpapakitang tao. Nakatayo si Marco sa likod ng entablado, nakasuot ng formal na taksido, ngunit ang kanyang isip ay magulo. Nakita niya si Belle na nakatayo sa gilid, suot ang kanyang puting uniforme. Ang kanyang mukha ay blanko, walang emosyon. Isang puppet na naghihintay ng kanyang oras. Biglang narinig niya ang boses ng host na nag-anunsyo. At ngayon, para sa isang natatanging pagtatanghal, ipinagmamalaki naming ipakilala ang bagong talento ng De Luna Mansion, si Bib Isabel Reyes. Ang palakpakan ay mahina, puno ng pagtataka. Ang lahat ay nagtataka kung bakit isang katulong ang tutugtog. Lumingon si Marco at doon niya nakita si Don Ricardo Valdez. Nakatayo ito sa unahan, sa hanay ng mga VIP. Nakangiti, isang ngiting puno ng paghihiganti. May hawak itong envelope, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Belle. At pagkatapos ay kay Marco, puno ng paghamak. Ang puso ni Marco ay kumabog ng mabilis. Ito na ang gabi. Ang gabi ng kanilang pagbagsak. Ngunit hindi niya hahayaan. Hindi niya hahayaan na sirain ni Valdez ang pamilya niya. At higit sa lahat, si Belle. Nagsimulang maglakad si Belle patungo sa piano. Ang bawat hakbang ay mabagal, tila walang buhay. Ang kanyang mga mata ay nakayuko, ngunit bago pa siya makaupo, nakita ni Marco si Valdez na tumayo at papalapit sa entablado. Ang kanyang ngiti ay nakakakilabot. Ito na ang simula ng koro ng paghihiganti. Naging tahimik ang buong bulwagan nang tumayo si Isabel Belle Reyes at dahan-dahang lumapit sa grand piano. Ang kanyang puting uniforme at itim na apron ay kumikislap sa ilalim ng mga ilaw na nagpapatingkad sa kanyang posisyon bilang isang katulong. Ang kanyang mukha ay blanko. Walang emosyon, parang isang estatwa. Ang kanyang puso ay parang bato, mabigat at walang buhay. Naisip niya ang mga salita ni Don Ricardo Valdez, ang pagnanais nitong gamitin siya. Naisip niya ang pagtataksil ng pamilya De Luna, ang mga lihim na bumalot sa pagkamatay ng kanyang ama. Hindi na siya makaramdam ng pag-asa. Ang musika ay para lang sa kanila, para sa kanilang mga agenda. Ngunit nang lumapat ang kanyang mga daliri sa malamig na tipikal, isang kislap ng lumang apoy ang biglang sumiklab. Ang mga nota ay nagsimulang dumaloy. Ang unang piraso ng isang klasikal na komposisyon. Maingat, malinis, walang emosyon. Sumusunod lang sa mga inutos. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Don Marco de Luna. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Belle. Nakita niya ang pagkasira sa mga mata nito. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Ang malamig na sulat ni Valdez ay nagpaalala sa kanya ng paparating na panganib. Ang kanyang tiyan ay tila kumukulo sa kaba. Alam niyang may gagawin si Valdez at kailangan niyang pigilan ito. Habang nagpapatuloy si Belle sa pagtugtog, naramdaman niya ang init na unti-unting lumaganap sa kanyang katawan. Hindi ito ang kanyang musika. Hindi ito ang kwento niya. Ang bawat nota ay isang kasinungalingan. Isang pagtanggi sa kanyang sariling pighati. Ang mga luha na matagal nang kinulong ay tila nagbabanta na lumabas. Biglang, sa gitna ng kanyang pagtugtog, isang anino ang lumabas mula sa hanay ng mga bisita.
si Don Ricardo Valdez. Ngumiti siya, isang ngiting matagumpay habang naglalakad patungo sa entablado. Ang kanyang mga hakbang ay matikas, puno ng kumpiyansa. Nagulat ang mga tao. Nagbulungan sila. Hindi ito bahagi ng programa. Nakita ni Marco si Valdez at ang kanyang dugo ay kumulo. Lumapit si Valdez sa mikropono na nasa gilid ng entablado at ngumiti ng matamis sa madla. Magandang gabi mga ginang at ginoo. Simula ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ako po si Don Ricardo Valdez at ipinagmamalaki ko pong maging bahagi ng gabing ito. Huminto si Belle sa pagtugtog. Tumingin siya kay Valdez. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Naramdaman niya ang isang masamang mangyayari. Ngunit bago pa po natin ipagpatuloy ang pagdiriwang, patuloy ni Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay lumiko kay Belle at pagkatapos ay kay Don Marco. Nais kong ibunyag ang isang bagay. Ang isang bagay na marapat na malaman ng lahat. Nagulantang ang mga bisita. Ang babaeng tumutugtog ng piano diyan, si Isabel Reyes, sabi ni Don Ricardo. Itinuro si Belle ay hindi lang isang simpleng katulong. Siya ang anak ng yumaong si Reynaldo Reyes, ang negosyanteng biktima ng isang aksidente. Ilang taon na ang nakakaraan. Nanlaki ang mga mata ng mga tao. Nagbulungan sila ng malakas. Ang totoo, patuloy ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng drama. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi aksidente. Ito ay isang kasunduan na ipinataw ng pamilyang De Luna, lalo na ng yumaong Don Emilio De Luna, para kuhanin ang kanilang lupain. At ang babaeng ito, si Isabel, ay napilitang maging katulong dito upang bayaran ang utang. Parang bomba na sumabog ang mga salita sa bulwagan. Ang ingay ng mga bulungan ay lumakas. Nakita ni Belle ang mga mukha ng mga tao, ang gulat, ang pagkabigla. Ang ilan ay tumitingin kay Don Marco. Puno ng pagdududa, naramdaman ni Marco ang galit na umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi niya hahayaan ito. Hindi niya hahayaan na gamitin ni Valdez si Belle para sirain ang kanyang pamilya. Hindi niya hahayaan na sirain ni Valdez si Belle. Mabilis siyang naglakad patungo sa entablado. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Don Ricardo Valdez! Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay malakas at may autoridad na nagpatigil sa lahat ng bulungan. Sapat na! Lumingon si Valdez. Ang kanyang ngiti ay masama. Don Marco, natatakot ka ba sa katotohanan? Ngayon, makikita ng lahat ang tunay ninyong kulay. Ang totoo, sabi ni Marco, huminga ng malalim. At ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Belle, na nakaupo pa rin sa piano. Namumutla, ay mas komplikado kaysa sa sinasabi mo, Valdez. Humarap si Marco sa madla. Oo, ang pamilya Reyes ay dumanas ng trahedya. At oo, may kinalaman ang pamilya De Luna sa pagtatago ng ilang katotohanan. Ngunit hindi kami ang pumaslang sa ama ni Isabel. Nagulat ang lahat. Ang bawat mata ay nakatitig kay Marco. Ang aking ama ay napilitan sa isang kasunduan noon. Patuloy ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Dahil sa pagbabanta ng isang makapangyarihang tao na gustong agawin ang lupain ng mga Reyes at sirain ang lahat. Ang taong iyon ay hindi iba, kundi si Don Ricardo Valdez. Nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo. Nawala ang kanyang ngiti. Siya ang nasa likod ng lahat. Siya ang nagplano ng pagbagsak ng pamilya Reyes. Siya ang nagbabanta sa aming pamilya, sabi ni Marco. Itinuro si Valdez. At ngayon, balak niyang gamitin si Isabel, ang isang inosenteng biktima, para lamang sa kanyang paghihiganti. Bumalik ang tingin ni Marco kay Belle. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Isabel, patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Hindi ko sinasadyang saktan ka.
Hindi ko hinayaang maranasan mo ang lahat ng ito. Ang mga salita ni Marco ay bumagsak sa balikat ni Belle na tila isang buhawi, ang pagkagulat, ang galit, ang pagtataksil, at pagkatapos, ang pag-amin. Ang pag-amin ni Marco ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na matagal nang nawawala. Ang pira-piraso ng katotohanan at sa katotohanang iyon, naramdaman niya ang isang bagong apoy na sumiklab sa loob niya. Hindi siya isang biktima, hindi siya sandata. Siya si Isabel Reyes at may boses siya. Dahan-dahan. Sa harap ng lahat, umangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Don Ricardo Valdez, puno ng galit na hindi niya kailanman naramdaman, at pagkatapos ay bumaling siya sa piano. Hindi niya pinindot ang mga nota ng klasikal na piraso na dapat niyang laruin. Ang kanyang mga daliri ay naglapat sa mga tipikal at isang bagong himig ang lumabas. Isang himig na hindi narinig ng sino man sa De Luna Mansion. Isang piyesa na kanyang sariling komposisyon. Ang unang mga nota ay malungkot, puno ng pighati, tulad ng paglalarawan ng kanyang buhay bago ang trahedya. Pagkatapos ay naging mas madilim ang melodiya, mas mabigat, tulad ng pagkamatay ng kanyang ama at ang pagbagsak ng kanilang pamilya. Narinig ng mga tao ang lungkot sa bawat nota. Pagkatapos, ang tunog ay naging mas matalim, mas may galit, tulad ng kanyang pagiging katulong. Ang pagkapahiya, ang pang-aapi, ang kanyang paghanap sa katotohanan. Lumakas ang musika. Naging mas dramatic. Ang bawat nota ay tila nagsasalita. Nagsasalita tungkol sa lihim na kanyang natuklasan. Ang Valdez, ang De Luna, ang pagtataksil, ang kasinungalingan. Nagulantang ang mga bisita. Hindi lang sila nakikinig sa musika. Nararamdaman nila ito. Nararamdaman nila ang kwento. Nakita nila ang luha na umagos mula sa mga mata ni Belle habang tumutugtog siya, ngunit ang mga luha ay puno ng kapangyarihan, hindi ng kahinaan. Ang melodiya ay dumaan sa isang bahagi na puno ng pagkabigla tulad ng pag-amin ni Marco. At pagkatapos, naging mas mabilis, mas malakas, mas may pag-asa, tulad ng pagbangon ng kanyang kalooban. Ang kanyang pagkatanggi na maging biktima. Ang bawat nota ay tila sumasampal sa mukha ni Don Ricardo Valdez. Ang kanyang plano ay unti-unting gumuho. Ang mga mata ng mga tao ay nakatingin kay Belle. Hindi sa kanya, ang musika ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa kanyang mga akusasyon. Nagtapos ang piyesa sa isang malakas na akord, puno ng kapangyarihan at paglaya. Ang huling tunog ay umalingamngaw sa buong bulwagan at pagkatapos ay naging tahimik, nanginginig si Belle. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha, ngunit ngayon ay may apoy na sa mga ito. Ang bulwagan ay natahimik sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, isang tao ang nagsimulang pumalakpak. Pagkatapos ay isa pa, at isa pa, at isa pa. Biglang, ang buong bulwagan ay napuno ng malakas na palakpakan. Hindi lang palakpak ng paghanga, kundi palakpak ng pag-unawa, ng simpatiya, ng gulat. Ang lahat ay nakatayo. Si Don Ricardo Valdez ay nakatayo sa gitna ng entablado. Tulala, ang kanyang mukha ay namumutla. At ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit. Ang kanyang plano ay nabigo. Ang kanyang paghihiganti ay naging pabor sa biktima. Ang musika ni Belle ay sumira sa kanya. Ang tunog ng palakpakan ay patuloy na umalingaw-ngaw sa mga tainga ni Isabel Belle Reyes kahit ilang araw na ang lumipas mula sa gabing iyon sa Philharmonic Gala. Ang gabi na dapat sana ay kanyang pagkabigo ay naging simula ng kanyang paglaya. Ang kanyang musika, ang kanyang kwento ay umantig sa puso ng marami. Ang balita tungkol kay Don Ricardo Valdez ay mabilis na kumalat. Sa tulong ng mga ebidensya
na inilatag ni Don Marco de Luna at sa pagiging saksi ni Belle, si Valdez ay inimbestigahan ang kanyang mga ilegal na transaksyon, ang kanyang pagmamanipula at ang kanyang papel sa pagkamatay ng ama ni Belle ay unti-unting nabunyag. Hindi nagtagal, siya ay naaresto at nahaharap sa matinding kaso. Ang katarungan, bagamat huli na, ay dahan-dahang gumulong para sa pamilya de Luna. Ang iskandalo ay malaki. Ang kanilang pangalan ay nadungisan at ang publiko ay nagalit sa pagtatago ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang pag-amin ni Don Marco at ang katapangan ni Belle na isiwalat ang lahat sa pamamagitan ng musika ay nagbigay sa kanila ng kakaibang respeto. Hindi ito ang uri ng kalayaan na inasahan ni Marco. Ngunit ito ay isang uri ng paglaya mula sa pasanin ng mga lihim para kay Belle. Ang mga telepono ay hindi tumitigil sa pagring. Mga imbitasyon mula sa mga concert hall, mga panayam mula sa mga music critic, at mga alok mula sa mga international record label. Hindi na siya si Isabel Reyes na katulong. Siya na ngayon si Belle Reyes, ang pianistang nakilala sa kanyang galing at katapangan. Ang musika, na dating pinagmumulan ng kanyang pighati, ay naging kanyang boses, ang kanyang kalayaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagkilala, may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa kanya. Si Don Marco. Isang hapon, habang nag-e-ensayo si Belle sa grand piano sa salas, ngayon ay wala na ang puting takip at alikabok, kundi kumikinang sa ilalim ng araw, lumapit si Don Marco. Hindi na siya suot ang kanyang formal na damit kundi isang simpleng polo shirt. Ang kanyang presensya ay hindi na nagbabanta, kundi may halong pag-aalinlangan. Huminto si Belle sa pagtugtog. Tiningnan niya si Marco. Ang galit ay naroon pa rin sa kanyang puso. Ngunit mas mahina na ito ngayon, napalitan ng pag-unawa at siguro ng pagpapatawad. Isabel, simula ni Marco, ang kanyang boses ay malumanay. Hindi na ito ang malamig, utos na tono na nakasanayan niya. May gusto sana akong sabihin. Tumingin si Belle sa kanyang mga kamay. Hindi sumasagot. Patawarin mo ako, Isabel, sabi ni Marco. At naramdaman ni Belle ang sinseridad sa kanyang boses. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Sa paggamit sa iyo, sa pagtatago ng katotohanan. Sa pagpapaubaya sa iyo na magdusa. Walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang lahat ng iyon. Hindi niya inasahan ang ganitong pag-amin mula kay Marco. Ang dating mapagmataas at kontroladong Don Marco ay ngayon ay nakatayo sa kanyang harap, puno ng pagsisisi. Alam kong hindi sapat ang mga salita para burahin ang sakit. Patuloy ni Marco, umupo sa bench sa tabi niya. Hindi siya hinawakan, ngunit ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang init. Ngunit sana ay maintindihan mo, hindi ko lubos na nauunawaan ang lahat noon. Ang aking ama, pinilit din siya ni Valdez. At ako, masyado akong nabulag ng pangalan ng aming pamilya, ng aking pride. Isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi ni Marco. Ang musika mo, Belle, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang musika mo ang nagbukas ng aking mga mata. Ang nagpakita sa akin ng tunay na halaga ng kalayaan, ng katotohanan, at ng pagmamahal. Napatingin si Belle kay Marco. Ang kanyang mga mata ay totoo. Ang kanyang pag-amin ay totoo. Naramdaman niya ang kakaibang kagaan sa kanyang dibdib. Ang bigat na matagal niyang dinala ay unti-unting lumuwag. Don Marco, sabi ni Belle, ang kanyang boses ay mahina. Matagal ko pong hinintay ang paliwanag ninyo. Ngumiti si Marco, isang malungkot na ngiti. Alam ko, at karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Isang araw, habang naglalakad si Belle sa hardin, may tumawag sa kanyang pangalan. Belle, lumingon siya. Si Sofia de Luna.
Hindi na ito ang Sofia na puno ng paghamak. Mayroon ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Pasensya na, Belle, sabi ni Sofia. Lumapit sa kanya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Para sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng nagawa ko, nabulag ako sa inggit. Akala ko, mas magaling ako. Akala ko, karapat-dapat ako sa lahat ng atensyon. Pero, mali ako. Hindi makapagsalita si Belle. Hindi niya inaasahan ito. Ang galing mo, Belle. Patuloy ni Sofia. At sa pagkakataong ito, may sinseridad sa kanyang boses. At tama ka, ang pamilya namin, nagtago kami ng maraming bagay. Nabulag kami sa sarili naming kapangyarihan. Nabulag ako sa sarili kong inggit. Sana ay mapatawad mo ako. Inabot ni Sofia ang kanyang kamay. Hindi inaasahan ni Belle ang ganitong pagbabago mula kay Sofia. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita niya ang totoong pagsisisi sa mga mata ni Sofia. Ang dating pader ng galit at inggit ay tila gumuho. Isang pagbabago na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan, itinaas ni Belle ang kanyang kamay. Hindi niya agad hinawakan ang kamay ni Sofia. Pinagmasdan niya ito. Ang palad na minsang nagtangkang saktan siya, ngayon ay nakalahad sa paghingi ng kapatawaran. Ang kanyang puso ay nagbigay ng kakaibang kaba, ang pagpapatawad. Isang bagay na akala niya ay hindi niya kailanman kayang ibigay sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Ngunit sa pagtingin niya kay Sofia, nakita niya hindi lang ang dating kaaway, kundi isang babaeng nagkamali. Isang babaeng na biktima rin ng kanyang sariling mga insecurities at ng sistema ng pamilya de Luna. Sofia, sabi ni Belle, ang kanyang boses ay malumanay. Alam kong hindi madali para sa iyo ang aminin ang lahat ng yan. Namuo ang luha sa mga mata ni Sofia. Hindi, Belle, pero mas mahirap ang mabuhay na may dalang ganoong bigat. Ang inggit na iyon, kinain ako. Ngumiti si Belle, isang tunay na ngiti, at sa wakas ay hinawakan ng kamay ni Sofia. Napatawad na kita, Sofia. Niyakap ni Sofia si Belle, mahigpit at umiyak. Isang yakap na puno ng pagsisisi at paglaya. Doon, sa hardin, sa ilalim ng araw, ay nagsimula ang paghilom ng isang masalimuot na ugnayan. Sa mga sumunod na linggo, naging abala si Belle sa kanyang bagong buhay. Ang kanyang pangalan ay lumalabas sa mga pahayagan, sa mga balita, ang boses ng katotohanan, ang pianistang nagbunyag ng lihim mula katulong tungo sa kinang. Iba't ibang bansag sa kanyang muling pagsikat. Nagtanghal siya sa iba't ibang lugar, sa maliliit na konsierto at sa mga charity event, at ang bawat pagtugtog niya ay nagbibigay inspirasyon. Hindi na siya naglalaro para sa iba, kundi para sa kanyang sarili, para sa kanyang ama, at para sa lahat ng nakikinig na nangangailangan ng pag-asa. Isang gabi, habang nag-e-ensayo siya sa kanyang bagong studio sa labas ng De Luna Mansion, isang lugar na malaya at puno ng liwanag, narinig niya ang katok sa pinto. Si Don Marco. Hindi na siya ang Marco na nakilala niya. Ang kanyang mga mata ay mas malambot, mas maalalahanin. Ang kanyang tindig ay hindi na puno ng kayabangan, kundi ng pagpapakumbaba. Ganda ng tunog, sabi niya habang nakikinig sa huling chords ng kanyang piyesa. Salamat, sagot ni Belle, gumiti. Kumusta ang lahat sa mansyon? Tahimik, sabi ni Marco. Sobrang tahimik na. Nasanay na ako sa tunog ng piano mo. Umupo si Marco sa upuan sa tabi niya. Pinag-iisipan ko ang lahat, Belle. Ang tungkol sa aking ama, ang tungkol sa Valdez, at ang tungkol sa atin. Tumingin si Belle sa kanya. Ang pagkakamali ay nasa akin, sabi ni Marco. Diretsahan, ang pagiging bulag ko, ang pagiging mayabang ko, ang pagiging kontrolado ko. Inakala ko na ang pagprotekta sa pangalan ng aming pamilya ang pinakamahalaga. Hindi ko napansin ang mga tao sa paligid ko
na nasasaktan. Hinawakan ni Marco ang kanyang mga kamay. Ang kanyang hawak ay mahigpit ngunit malumanay. Gusto kong magsimula ulit, Belle. Hindi bilang Don Marco at Isabel na katulong, kundi bilang Marco at Belle. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, naramdaman ni Belle ang init ng kanyang kamay. Ang pagmamahal na matagal niyang kinulong sa kanyang puso para kay Marco, sa kabila ng lahat ng sakit, ay unti-unting lumalabas. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Nakita niya ang isang lalaking nagbago, isang lalaking handang harapin ang kanyang mga pagkakamali at matuto. Hindi madali, Marco, sabi ni Belle. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Maraming sakit ang nangyari. Alam ko, sabi ni Marco. At handa akong maghintay. Handa akong patunayan ang sarili ko. Handa akong gawin ang lahat para magtiwala ka ulit sa akin. Niyaya ni Marco si Belle sa isang hapunan. Hindi bilang isang utos, kundi bilang isang imbitasyon. Naglakad sila sa isang parke, nag-uusap tungkol sa musika, sa kanilang mga pangarap, sa buhay. Dahan-dahan, ang pader sa pagitan nila ay gumuho. Ang bawat pag-uusap ay naglalabas ng mga sugat, ngunit bawat pag-amin ay nagdudulot ng paggaling. Isang gabi, habang nakaupo sila sa parke, sa ilalim ng mga bituin, hinawakan ni Marco ang kamay ni Belle. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang hinaplos ang likod ng kanyang palad. Belle, bulong niya. Alam kong may mahabang proseso pa tayo, pero handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Ang musika mo, binago mo ako. Binigyan mo ako ng tunay na kahulugan ng buhay. Ngumiti si Belle. Naramdaman niya ang kakaibang kagaanan sa kanyang puso. Hindi ito ang fairy tale ending na kanyang pinangarap noong bata pa siya, ngunit ito ay isang simula. Isang simula na puno ng pag-asa, paggaling, at pagpapatawad. Tiningnan niya si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Hindi pa ito pag-ibig na nagliliyab, kundi pag-ibig na dahan-dahang lumalaki, nabubuo mula sa abo ng nakaraan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Marco at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ay hindi lamang pagpapatawad. Ito ay isang pangako. Ang tunog ng grand piano ay lumulutang sa buong Elara Theater, punong-puno ng sigla at damdamin. Sa entablado, nakaupo si Isabel Belle Reyes. Ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa mga tipikal, malakas at puno ng kumpiyansa. Wala na ang takot. Wala na ang pighati. Ang bawat nota ay isang pagdiriwang ng buhay, ng kalayaan, at ng paghahanap ng sariling boses. Ang kanta niya ay hindi na lang isang simpleng melodiya. Ito ay isang symphony ng katotohanan. Isang kanta tungkol sa isang babaeng mula sa kadiliman, umakyat sa liwanag, at ginamit ang kanyang sining upang pagalingin ang sarili, at ang iba, ang mga mata niya ay nakapikit, dinadama ang bawat nota, ang bawat hininga. Naramdaman niya ang pagkonekta sa bawat taong nakikinig, ang bawat kaluluwang umuunawa sa kanyang paglalakbay. Sa hanay ng mga manonood, nakaupo si Don Marco de Luna. Ang kanyang mukha ay hindi na malamig o walang emosyon. Hindi na siya ang Don Marco na nakakulong sa kayabangan at pressure ng kanyang pangalan. Siya ngayon si Marco, ang lalaking natutong magmahal at magpatawad, ang lalaking binago ng musika ni Belle. Nang matapos ang piyesa, ang bulwagan ay napuno ng malakas na palakpakan. Tumayo ang mga tao, nagbigay ng standing ovation, ngumiti si Belle. At sa pagkakataong ito, ang kanyang ngiti ay hindi pilit, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tumingin siya kay Marco at nakita niya ang ngiti nito, isang ngiti na nagpaparamdam sa kanya ng kapayapaan. Mula sa likod ng entablado, nakita niya si Sofia de Luna na nagpalakpakan din. Ang kanyang mga mata ay puno ng respeto at paghanga. Nag-iba si Sofia.
Hindi na siya nagtatago sa anino ng kanyang inggit, kundi nagsisimula na siyang lumikha ng sariling liwanag. Siya ngayon ang namamahala sa De Luna Arts Foundation. Nagbibigay suporta sa mga batang musikero na may talento, ngunit walang pagkakataon, isang pagtubos sa kanyang mga pagkakamali. Isang hapon, ilang buwan matapos ang concert, bumalik si Belle at Marco sa De Luna Mansion. Hindi na ito ang malamig at malungkot na bahay na kanyang kinasanayan. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag na ngayon. Ang mga pinto ay bukas at ang hangin ay puno ng kakaibang sigla. Ang grand piano sa salas ay nasa gitna pa rin. Ngunit ngayon ay may mga bulaklak sa ibabaw at ang mga tipikal ay kumikinang sa kalinisan. Hindi na ito simbolo ng kanyang bilangguan, kundi ng kanyang kalayaan. Naglakad si Belle patungo sa piano at umupo. Lumapit si Marco sa likod niya, inilagay ang kanyang mga kamay sa balikat niya at malumanay na niyakap. Mas masaya ang tahanan ngayon, bulong ni Marco sa kanyang tainga. Dahil sa iyo, ngumiti si Belle. Dahil sa atin, nagsimula siyang tumugtog. Hindi isang komplikadong piyesa, kundi isang simpleng melodiya, isang kanta na isinulat niya para kay Marco. Ito ay puno ng pagpapatawad, ng pasasalamat, at ng pag-ibig na dahan-dahang lumago sa pagitan ng kanilang mga nakaraan. Ang bawat nota ay isang alaala ng sakit na kanilang pinagdaanan at ng paggaling na kanilang natagpuan. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Marco. Naramdaman niya ang init ng kanyang mga labi sa kanyang ulo. Mahal kita, Belle, bulong ni Marco. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa kanyang tainga. Ang pinakamagandang melodiya na narinig niya kailanman. Naglalaro si Belle ng piano habang si Marco ay nakayakap sa kanya. Ang kanilang buhay ay naging isang harmony. Ang nakaraan ay hindi nawala, ngunit ito ay naging bahagi ng kanilang kwento. Ang mga sugat ay hindi ganap na nawala, ngunit ito ay naging mga pilat na nagpapaalala sa kanilang paglalakbay. Hindi na lang sila isang pianista at isang don. Sila ay Belle at Marco. Dalawang kaluluwang pinag-isa ng musika, ng pagpapatawad, at ng pag-ibig. Sama-sama silang lumikha ng bagong buhay. Isang buhay na puno ng pag-asa, pagmamahalan, at patuloy na pag-unawa. Tinapos ni Belle ang kanyang piyesa, isang mahabang nota na umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang katahimikan ay puno ng kanilang pagmamahalan. Tumingala siya kay Marco at ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ngumiti sila sa isa't isa. Isang ngiti na nagsasabi ng libu-libong salita. Isang ngiti ng pangako. Sama-sama silang lumabas ng mansyon, naglakad sa hardin, at tumingin sa malawak na asul na langit. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa mga ulap. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Belle, mahigpit. Ang simula pa lang ito, Belle. Ang simula ng ating symphony. Sagot ni Belle, sumandal sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa horizon, isang malawak at bukas na hinaharap. Sa bawat paghinga, naramdaman nila ang pagmamahalan na kumakalat sa kanilang mga puso. Tulad ng isang walang katapusang melodiya, isang harmony na magpakailanman. At dito nagtatapos ang kwento ni Belle at Marco, isang simponya ng pagmamahalan at pagpapatawad. Sa mga mahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagbibigay ng inyong oras at atensyon sa paglalakbay na ito. Isang malaking karangalan para sa akin na ibahagi ang salaysay ni Isabel at Marco, ang kanilang mga pighati, ang kanilang mga tagumpay, at ang pagtuklas nila sa kapangyarihan ng pagpapatawad at pag-ibig. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na biyahe para sa akin, mula sa paglikha ng bawat tauhan hanggang sa paglalatag ng bawat twist. Layunin kong maramdaman ninyo ang bawat kurot sa puso, ang bawat kagalakan,
at ang bawat aral. Naway naging kasama ninyo ako sa bawat sandali, sa bawat haplos ng musika at sa bawat kaganapan na nagpabago sa buhay ni Belle at Marco. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng pag-iibigan. Ito ay isang paalala na sa kabila ng pinakamadilim na panahon at pinakamalalim na sugat, ang pag-asa ay palaging naroon. Ito ay tungkol sa lakas ng loob na hanapin ang sariling boses, ang kapangyarihan ng pagpapatawad hindi lang sa iba, kundi maging sa sarili, at ang kakayahan ng pag-ibig na pagalingin ang lahat. Sana ay naantig nito ang inyong mga puso at nagbigay ng inspirasyon sa inyo na yakapin ang bawat pagsubok sa buhay ng may tapang at pananampalataya, na ang tunay na lakas ay nasa pagbangon mula sa pagkadapa at ang tunay na pag-ibig ay nasa pagtanggap at pag-unawa. Kung mayroon kayong mga saloobin o anumang nais ibahagi tungkol sa kwentong ito, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Nais kong marinig ang inyong mga pananaw. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, tadhana at misteryo.